Alright, for today's video is update ho ulit tayo dito no, sa Roxas Avenue segment na Coastal Road. Kasi diba sinabi ni Secretary Dizon noong December 4 nung nag-inspection ho sila ni PBBM no, sa ating Bukana River Bridge. Sabi niya kasi ni Dizon doon na madadaanan na yung tulay sa ating mga motorista. I mean, hindi ako sure kung sinabi bang motorista, pero base doon sa aking tinatanong kahapon na nagtatrabaho dyan sa site. So sabi ho niya ay ano daw yun, passable na daw siya by 15. Totoo daw yun kasi gagawin naman daw itong kalsada dito sa may Roxas Avenue section. Kahit pa kita naman natin under construction pa siya, ongoing. Pero sabi kasi nung mama kahapon na magagawa daw yan kasi ang ilalagay ay hindi simentado. I mean hindi simento kundi asphalt, no? So ito, bakit ito tinawag na Roxas Avenue segment, itong coastal road na to? Kasi ito yung aking kinatatayuan ngayon ay Roxas Avenue. Ito, yan. So ito yung Roxas Avenue, Davao City. So dito lalabas or ito yung tagusan or labasan ng mga vehicles, no, ng mga motorista coming from Barangay Bago Aplaya, Junction 1, no, sa may Coastal Road. So babaybayan nila yung Junction 1, tapos po once na mag-open na by December 15 yung tulay doon sa Bukana Bridge ay yun na yung segmento, no. So ang segmento is consist of nasa mga 3 km or 4 kilometers, no, sa mga ganong ano lang distansya, ang layo. So ang labas ho nun, tagos ho nun ay dito, walang iba. So yun ang ano, parang nung sinabi nga ni Dizon nung December 4 na by 15 is possible na madadaanan, magagamit na yung tulay doon sa Bukana Bridge na in-inspect nila. So December 4 tapos December 15, so that's 11 days to go. So kahapon December 5 dito tayo, so 10 days to go, no, bago mangyari yung December 15. So ibig sabihin, sabi ko yung tao dyan, ganun lang ba kadali yun na ano, matapos? Like ibig sabihin, totoo ba yun na possible na siya or fake news lang? Or kung possible lang, paano gagawin yun? Hindi pa siya tapos, like mayroon pang culvert na binabaon tapos wala pang kalsadang madadaanan. So baka tao lang or mga bisikleta, ganon. So sabi ng mama kahapon, I don't know kung engineer ba yun siya, sabi niya magagawa yan in 10 days kasi ang gagawin dito is itong lane, dalawa kasi yan, two-way lanes, tagda dalawang lane per sides, no. So itong right side na to papunta doon ay hindi siya malalagyan ng kalsada sa ngayon, gawa nung under construction or ginagawa pa yung pagbabaon ng mga box culvert, and at the same time hindi rin siya ganun kadaling malagyan ng box culvert din lahat, gawa nung meron pang isang bahay at dalawang bahay na kita naman natin sa video kahapon na naka-osdi siya, hindi pa siya na-demolish, no. So mga ganong sitwasyon, may mga ano yan, legal issues, no. So maaaring hindi pumayag yung may-ari o di ko alam, no. Parang basta yun na nabanggit, may namatay, hindi na makapirma, basta questionable yung mga rights, properties, gano'n, no. So ngayon, ang iba naman hindi cooperative, kaya meron pang dalawang bahay o isang bahay na naka-osdi na hindi ma-demolish. So ito siya, ano siya, two-way lane, double lane, no. So per lane, left and right, papunta at papasok, palabas, gano'n. So dalawang lane. Paano ba tawagin yan? Ano ba yung pangalan dyan? Or paano siya tukuyin? So yun, two-way lane, double lane. So dito na side, dalawang lane, dito na side naman dalawang lane. Kaso nga lang itong area na to dito, itong double lane na to dito, like right side, hindi nga siya magawa-gawa agad-agad, no, kasi nga ang rights or something, no, may mga bahay, dalawa, tatlo pala sila, na naka-osli. So, there were 3 of them, no, na hindi pa na-demolish. So yun po yung hindrance, kaya itong box culvert dito ay hindi siya matapos-tapos. Pero ito dito sa ilalim, na-installed na to dito, tapos ang nalagyan, diba? Ayan, so asan yung gagamitin mo ng kalsada for the meantime, no? Ito lang muna, itong dalawang lane na to dito. So kita nyo naman, ito simentado na to dito na area. I mean, saan ba dito? Ito yata yung ano. Ito yung tinambakan ngayon ng ano, ng lupa, soil embankment or refill, o ano ba tawag diyan? Earth fill, gano'n, no? So kita nyo, yan, puspusang ginagawa nila. Dito is Saturday, no? So December 6, Saturday. So kita nyo, grabe yung paggawa nila. So overtime sana to, no? Like walang tulugan o ano lang, walang bakanting araw. Ano tawag diyan? Walang rest day, no? Hanggang sa makuha nila in 10 days kasi 9 days na lang, 9 days to go. Kasi ano 6 na ngayon, no? So December 15 yung sinabi, binitawang salita ni na Secretary Dizon. Yan na yun, no? So kuha nila yan, no? In just 9 days, no? So ang ilalagay dito asfalto, hindi siya simento. Kasi sabi ko, pag simento, di ba matagal matuyo yan. So sabi nga ng engineer kahapon, kung engineer man yun, sabi niya, dali lang yan. Kasi hindi siya simento, kundi asfalto ang gagamitin.
Nice one. So at least no, magamit na natin yung tulay. Salamat China and Tatay Digong. Legacy hindi kay BBM ha. So tansya ko, ito yon no, 2 lane lang. Ito yon no, ating kinatatayuan. So ito yung may soil embankment or earth fill. Kinambakan ng lupa ba, tapos padaanan ng pison. Para mag-flatten talaga siya, para mas magiging ano, mas solid no. Mas tight, solid, buo yung itong lupa nating kinatatayuan. Plus lagyan siya ng asfalto. At ang asfalto right away, pagkatapos ibuhos, mga oras lang, no? Wala pa ng oras, sabi nung mama nga kahapon. Magagamit na siya kaagad. Di ba? And baka nakalimutan natin, yung ating coastal road ay gawayan talaga sa asfalto. Mula doon sa may coastal road sa may junction 1 hanggang dito sa may junction 2, hanggang sa mga nakikita nating mga vlog doon sa may Isla Verde papuntang Magsaysay Avenue. Magsaysay Park. You know? So ang gagawin dito ano lang ha, yung 2 lanes lang talaga. Yung double lanes lang na yun ang magiging ano, daanan as two-way lanes no, papusok palabas. So ibig sabihin, pwede na ang 4 wheels, pwede na yung mga mga motorista natin. Babiyahe na sila no. Yung ating 7.5 km long na junction 1 from Barangay Bagua Playa papuntang Tulip Drive sa may Times Beach ay 7.5 km ho yan. Madadagdagan ho ng ano, aabot na sa mga 10 kilometers na mahigit, or 11 to 12 kilometers sa yung titipid nating biyahein, imbis na i-stack ho natin yan somewhere in CP Garcia, MacArthur Highway sa traffic no. So mas shorten na natin siya, kasi nga ang itatraverse natin ay junction 1 and junction 2 na siya by December 15. And yan o, hinuhukay. Nilabas ano to, itong ating dinadaanan. Ito yung magiging two-way lane, double lane no. So yung kabila, box culvert pa andyan nakalagay, pero yun nga, may mga bahay pang ano, hindi pa na-demolish. So yun o, update ho tayo ulit. Kumbaga meron tayo nakuhang information na naman. So ito palang bahay dito na hindi pa na-demolish. Ayan, nasa na yun na, bahay na hindi pa na-demolish. So yun doon na area. So sabi nila ate dito, okay na daw yan. Kumbaga parang wala nang problema, wala nang issue. So ibig sabihin pala, diretso na no. Kumbaga siguro mga next month maaaring mabuo na itong kabilang kalsada, yung 2 lanes, yung double lane sa other side, sa right side. So ang galing no. So 4 lanes. So 6 lanes nga pala talaga, pero yun na nga, yung 2 lane, 4 lanes, two-way lanes, ano yun, para sa mga vehicles. Tapos yung pang pinakagilid, yun ang pang 5 at pang 6. So yun po yung para sa sidewalk, mga cyclist, ganon. Diba? So nakakatuwang isipin, nakakatuwang malaman na yun ay magiging okay na yung ano natin kalsada, itong ating construction of Rojas segment, Coastal Road, Davao City Coastal Road Rojas segment. So magiging okay na siya by next month or next 2 months na, or next year na lang, gano'n no. Maaaring January, February magiging okay na to dito sa kabila. Malalagyan na siya ng asfalto. Madadaanan na talaga siya. So at least, di ba, more than nasa mga 12, more or less 12 kilometers na yung matitipid ho natin na shortcut no, or may shortcut natin na imbes na mag-travel tayo nga sa napaka-traffic na CP Garcia and MacArthur Highway. So dito na tayo dadaan sa Davao City Coastal Road Junction 1 and 2. Sa totoo lang, ito talaga yung pinakamabilis sanang gawin no, itong coastal road na nito sa lahat ng parte or lahat ng area portion ng coastal road dito sa Davao City. Ito yung pinakamadali daw sanang i-develop or gawin itong labasan no, yung segment. Kaso nga lang talaga hindi siya naging ganun kadali, gawa nung mga residente nga ay nagkaroon ng mga different issues no. Kaya yun, ang tagal na natapos. So ngayon okay na siya. Okay na daw yung ano, mga may-ari ng bahay na yan, na settle na. Very good. Ayan na.
sa mga nasasabing fake news, si Dizon, hindi naman siguro, no? Huwag naman nating pangarapin na hindi totoo yun. Kasi nga, excited na ho tayo na makadaan sa Bukana Bridge. So, syempre, i-wish na natin, no, na yung mga natatrabaho dito, mga empleyado, mga construction workers, engineers, foreman, lahat ng mga team nandito, pagdasal natin na magkakaroon sila ng lakas ng katawan at kalusugan, no, nang sa ganun ay matapos sila ito within 9 days. Para nang sa ganun ay magamit na natin yung kinakaabangan nating mga proyekto dito sa Davao City, particular sa ating Coastal Road Junction 2. Yan o, Pax Culvert, high tide. Okay na siguro tayo dito, no? Kuta na tayo sa ating gustong makuhang materials. So, we're done. So, kita natin dito kasi kanina curious ako, kung meron ba tayong maabutan dito na magtatrabaho or on the motion, in motion, no? On the moves, on the go ng mga mga trabahante. Yun. Kung meron ba, kasi Saturday nga, no? So bukas Sunday, yun ulit bukas tingnan natin kung meron bang magtatrabaho bukas, or baka sa Monday tingnan natin. Baka ako'y hindi muna ako mag-vlog bukas kasi linggo, pahinga muna. Pero ngayon, out of curiosity ko nga, bali Sabado, eto natatrabaho sila. Lahat ng team, no, itong sa kabila naman, gilid sila, sidewalk yata, kanal, ganyan, yun ng mga tatlong tao na yan. Sila madagpakyawan, kaya sila, 24/7. Oy, si ma'am, maigugig ka na, ma'am. Anyway, so yun lang, under construction, no, ongoing ang paggawa nila. So talagang kitang-kita natin dito yung yung kanilang pagnanais, yung kanilang aim, no, na matapos bago mag December 15. So mga December 14 dapat, kasi December 15 ayun na, inauguration na.